Inutos ni Taemon sa lahat na maghanda para lumaban. At hinugot na rin ni Kazuma ang kanyang sandata, dahil hindi ito ang oras para magtalo gaya ng nakasanayan nila. Iniisip ni Taemon na mas malakas ang puwersa ng mga kabalyero, kapag ang mga ito ay nasa patag na lupa, kaya kahit pagsamasamahin nila ang lahat ng tanker sa harapan, tiyak na malulugmok sila sa matinding pinsala. Ano na ba ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon? Sabi ni Kazuma na hindi niya gusto ang ideyang ito, ngunit hiniling niyang bantayan siya sa likuran. Habang siya naman ang magpo-focus sa harapan, dahan-daang napapalibutan sila ng mga kalaban. At wala silang magawa, sinabi ni Cholmin kay Taemon, na napakamapanganib ng sitwasyong ito. Dahil kahit ang Unified Under Heaven Guild ay dumanas ng matinding casualty mula sa isang biglaang pagsalakay ng mga kabalyero, hindi sila dapat lumaban ng harapan, at sa halip ay linlangan ang mga ito, papunta sa isang lugar kung saan hindi sila maaaring sumugod ng sabay-sabay. Gustong umatras ni Taemon, ngunit tila imposible na iyon ngayon. Biglang nagsimulang magbitak ang lupa sa ilalim nila, at naglabasan ang malalaking haligi, na nagpatamba sa karamihan ng mga kabalyero, at hamarang sa natira. Labis silang nagulat dito, at nagtatakang sino ang maaaring nagligtas sa kanila. Doon lumitaw si Granfell, at hindi makapaniwala si Cholmin sa nakita. Sinabi niya kay Taemon, na ito ang lalaking gusto nilang kunin sa grupo, at siya rin ang nagligtas sa kanilang mga buhay. Si Granfell, samantala, patuloy pa rin sa pag-stream si Huygang. Habang sinusundan ang gaon sa loob ng rupture, kahit na napakamapanganib nito, habang sinusubaybayan niya ito, patuloy siyang iniinsulto ng kanyang 12 manunood, na sinasabing maraming streamer na ang bumagsak, kaya dapat gumawa siya ng mas kawili-wiling bagay. Sinabi niya sa kanila na susubukan niyang habulin ang Inazuma Guild upang alamin ang mga nangyayari, pero bigla siyang nakarinig ng isang malakas na pagsabog, na labis na ikinagulat ng kanyang mga manunood. May isang nag-donate ng 4,000 won, upang tingnan niya kung ano iyon. Kaya dali-dali siyang pumunta roon. Samantala, lubos na nagulat ang mga pinuno ng dalawang guild, nang makitang nagkalat ang mga halijing bato sa buong labanan. Tinitigan ni Kazuma si Granfell, at inisip kung anong klaseng halimaw ang taong ito, para makapagpatawag ng ganoon karaming haligi, nang hindi man lang bumibigkas ng anumang oras ayon. Pinaghihinalaan niyang may napakalaking reserba ng mana si Granfell, at napansin din niyang kakaiba ang kasuotan nito, lalo pat nasa gitna sila ng isang matinding labanan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Tanong niya sa sarili. Biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga tauhan. Sinabing nagsimula ng lumitaw ang mga kabalyero, sa pagitan ng mga haligi. Ngunit nakita ito ni Taemon bilang isang pagkakataon. Dahil pinabagal ng mga halijing bato ang mga kabayo, ito na ang perpektong sandali para umatake. Sinabi niyang magpapasalamat na lang siya mamaya, dahil kailangan muna niyang tagpasin ang ilang kabayo. Ginamit niya ang kanyang berserk na kasanayan, na labis na nagpataas ng kanyang lakas ng atake. Habang binabawasan ang natatanggap niyang pinsala, mabilis siyang lumundag sa ere, at inisip na sa tulong ng mga halijing batong ito, may pag-asa silang manalo. Pinutol niya sa dalawa ang isang kabalyero, at ang tindi ng impact ng kanyang atake ay umabot pa sa iba, na nagdulot din ng pinsala sa kanila. Nakikita ito ni Kazuma bilang isang pagkakataon para magpakitang gilas. Kaya iniutos niya sa kanyang guild na sumugod. Sumunod naman sila, at natuwa si Huygang na nahuli niya ang lahat ng ito sa kanyang stream. Nagtataka siya kung sino ang kamangha-manghang salamangkero na ito, habang unti-unting tumataas ang bilang ng kanyang manunood sa 132. Pinapanood din nilang lahat si Granfell, na gumagamit ng reversal magic. Habang dinudurog niya ang dalawang kabalyero, ang mga manunood sa chat ni Huygang ay nanatiling nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pero totoo ito, nilabas ni Granfell ang isang punyal, at napansin niyang mataas ang tibay nito. Ayaw niyang masira ito nang wala sa oras. Ang chat ni Huygang naman, ay tila nakikita itong parang nilalaro lang niya ang buhay ng mga kalaban. Iniisip ni Granfell na kung pakikialaman niya ang mana ng punyal, para baguhin ito, at agad na ibalik sa normal pagkatapos. Hindi dapat mabawasan ang tibay nito. Dapat gumana ito, tulad noong ginawa niyang baso ang bato,
Nagkaroon ito ng tibay na parang baso. At nang ibinalik niya sa dati, bumalik ito bilang bato, kung talagang kaya ng abilidad na ito, na ibalik sa orihinal na estado ang isang bagay, tulad ng ipinapakita, maaari niyang subukan, at hinampas ang isang kalaban. Tama ang kanyang hinala, dahil hindi nabawasan ang tibay ng punyal. Kapag agad niya itong ibinalik sa dating anyo, tuwa naman si Lee dito, dahil hindi na nila kailangang gumastos sa pagpapagawa. Mas dadami ang pera sa kanilang bulsa. Nagdiwang ang Gaon Guild sa matagumpay nilang laban, pero nanatiling nakatingin si Taemon kay Granfell, na kasalukuyang nag-e-enjoy sa kanyang well-deserved na tsaa. Ipinaliwanag ni Cholmin na ito nga ang taong gusto nilang kunin. Sinabi naman ni Taemon na narinig na niya ito kanina, pero ngayong nakita niya itong lumaban, mas lalo niya itong gusto sa guild nila. Ayaw niyang hayaan ang ibang guild na maaga siya, lalo na't nakita rin ng Inazuma kung ano ang kaya niyang gawin. Handa silang mag-alok ng 10-0 deal, kasama pa ang ilang bonus. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nahanap ni Wigang ang lakas ng loob, na lumapit kay Granfell at tanungin kung pwede siyang ma-interview. Biglang sumirit ang bilang ng kanyang mga manunood. Umabot na ito sa 68,000. Ang chat niya ay nagkagulo. Maraming nagsimulang mag-simp kay Granfell. Pero bago pa sila makapagsimula, dumagsa ang mga miyembro ng Inazuma Guild. Nag-aalok kay Granfell na sumali sa kanila. Isa kang kahangahangang individual, sabi nila. Pumagitna si Taemon at itinulak ang iba. Sabay abot ng kamay kay Granfell. Pinakilala niya ang sarili. Sabay sabi na nag-text siya kamakailan, tungkol sa pagsali ni Granfell sa kanilang guild. Baka naman naaalala niya, diretso siyang tinitigan ni Granfell sa mata. At walang pag-aalinlangang sinabi, wala man lang kahit kapiranggot na formalidad dito. Kaya hindi ako tatanggap ng tanong. Mas marami pa akong mahahalagang bagay na dapat gawin. Sumabog ang chat sa mga komento. Marami ang natuwa, at ang iba naman ay natawa sa kanyang sagot. Mabilis na kumalat sa internet ang balita tungkol kay Granfell, at nakuha nito ang atensyon ng Shining Guild. Tinanong ng leader nilang si Lux, ang dalawang tauhan niya kung ano ang palagay nila. Sabi ni Camilla, hindi siya sigurado, hindi naman kasi siya bihasa sa mahika, dahil isa siyang archer. Samantala, ang ika-8 rank na manlalaro na si Dimitri, ay napasigaw ng, hindi ko rin alam. Dagdag pa niya, masyado siyang popular at abala. Para isipin ang ganitong bagay, ni hindi mo alam kung gaano kahirap kunin ang petsyang ito. Pero nandito ako ngayon sa meeting kasama mo. Imbis na mag-enjoy. Para saan? Para lang sa isang bastardo sa screen. Pinagmasdan ni Camilla ng mas maigi si Granfell. At napabulong. Aaminin ko, mukhang astig siya. Kaya nagtanong siya kay Lux. Kung masyado kang nag-aalala sa kanya, bakit hindi na lang natin siya i-scout? Sinabi ni Dimitri na halata naman kung bakit. Dahil naiinggit ang leader nilang bastardo. Kahit sila ang unang nag-clear sa teritoryo ng pamilya Count, lahat ng tao ay pinag-uusapan ng lalaking yun imbes na siya. Sabi naman ni Camilla, malamang ay pinapalaki lang nila ang isyo tulad ng dati. Sumang-ayon si Dimitri, sabay sabing hindi siya pwedeng mahuli sa date niya. Kaya kailangan na niyang umalis. Dahil doon, sabay silang umalis ni Camilla. Iniwang mag-isa si Lux habang nakatingin sa screen. Doon lumapit ang isa pang miyembro mula sa likod niya. At sinabing ang ginawa ng lalaking ito ay parang mahika. Pero hindi naman talaga. Siya si Jesse Haynes, isang level 397 na manlalaro at ika-4 sa rangkang. Sinabi ni Lux na hindi niya pa kailanman narinig, na tinawag ni Jesse ang isang bagay na astig. Ngumiti si Jesse, at sinimulang suriin pa ito ng mas malalim. Habang sinusuri, unti-unti siyang napapangiti, at sinabi niyang ang taong ito ay napaka-interesante. Dapat pa itong pag-aralan ng mabuti. Samantala, sa kampo ng Berserker Guild, galit na galit si Leonie. Dahil hindi nila nakuha si Granfell, hindi siya pinayagan ng iba. Kaya ngayon, sa kanila niya ibinubuhos ang galit niya. Sa kampo naman ng Inazuma Guild, nakakuha ng tawag si Kazuma. Sinabi ng tumawag na, dapat nilang dalhin ang lalaking may pilak na buhok. Sa panig nila, kahit ano pa ang kailangan nilang gawin. Sa pinakabagong balita, ipinaliwanag ng reporter na matagumpay nang na-clear ang teritoryo ng pamilya Count. Ang Shining at Yun High-Fied Under Heaven Guild
ay kapwa lumaban ng buong tapang para sa unang pwesto. Pero sa huli, ang Shining ang nanalo. Ngayon, ang tanging Rupture na natitira ay ang kuta ng pamilya Count, na may 72% destruction rate na. Dahil sa matinding panganib ng Rupture, ramdam ang tensyon sa iba't ibang base camp. Kung tuluyang bumagsak ang Fortress Rupture, malamang ay mabubura ang Russia sa mapa. Kaya ang tanging magagawa nila ay ipagdasal at hilingin ang kanilang tagumpay. Pagkatapos maligo, pinanood ni Granfell ang balita tungkol sa kanya. Tinatawag siyang isang misteryosong manlalaro, at maraming news outlets ang nagdedebate tungkol sa kanya. Samantala, ang mga reaction channel naman ay pinalalaki na naman ang mga bagay gaya ng dati. Isa sa mga balita ang nagsabing, ang pagtatayo ng napakaraming haligi sa isang iglap ay tila imposible, gamit ang kasalukuyang mga kakayahan. Dahil dito, tinawag nila ang kanilang rupture specialist. Ipinaliwanag nito na napakadelikado ng sitwasyon, at kung nalate lang siya ng kahit isang segundo, maraming mamamatay doon. Alam ng manlalarong gumawa nito, na nakasalalay ang mga knight sa kanilang bilis. Kaya binago niya ang terrain. Pinagsama iyon sa kanyang mabilis na pag-iisip. Kaya niya nailigtas ang gaon at inazuma. Pagkatapos noon, nanood na lang siya sa gilid, na para bang sinasabing, panahon na para sa ibang guild na magningning. Sa totoo lang, iniisip ni Granfell, na naubusan lang siya ng mana noong oras na iyon. Pero ayon kay Lee, okay na rin iyon. Hindi naman siya tinatawag na gago gaya ng dati. Pagkatapos, sinilip ni Granfell ang mga nakuha nilang loot. Isa sa mga ito ay isang bihirang gamit. Ang una niyang nakuha, isang kwintas ito na may nakapaloob na blood curse, na kailangang linisin muna, bago mailabas ang tunay nitong epekto. Ang ganitong klaseng gamit ay tinatawag na devil items. Kapag nabasag ang sumpa, isang random na epekto ang nalalabas. Kaya ito'y parang isang gotcha item. Karamihan sa mga manlalaro ay itinatapon na lang ito, dahil sa hirap ng proseso ng pag-alis ng sumpa. Pero may isa pang tamang paraan upang gamitin ito, ang exorcism ritual skill, kung saan iniimbitahan ng isang demonyo na pumasok sa isipan ng gumagamit. Iniisip ni Lee na ito ang isa sa dalawang eksklusibong kasanayan ng Demon Hunter, at kailangan ito upang magamit ang item bilang isang alay. Ang pangunahing epekto ng kasanayang ito ay kaya nitong atakihin ang isang demonyo, nang hindi nasasaktan ang sinapian nito, gaya ng ginawa niya kay Cholmin. Ngunit nagbabago ang sitwasyon kapag may alay na kasali. Sa ganitong paraan, maaari niyang papasukin mismo ang isang demonyo sa kanyang kamalayan, katulad ito ng abnormalidad sa estado na ibinibigay ng mga demonyo sa tao. Bagaman, may posibilidad na mas apian siya kung mababa ang kanyang mental stat. Gayunpaman, kung kaya niyang labanan ng demonyo sa loob ng kanyang isipan, kung saan mas may kalamangan siya, mas magiging madali ang lahat. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Cholmin, at iniisip ni Lee na baka ito ay tungkol sa ginawa ni Granfell. Kung paano niya pinahiya ang kanilang guildmaster. Sa live television, hindi nila sinagot ang tawag, at sa halip ay nagpadala na lang ng mensahe, upang linawin ang sitwasyon, ngunit hindi nakuha ni Granfell ang memo. Kaya isang salita lang ang isinulat niya, nakakainis. Hindi niya na idinagdag, na ayaw niyang masangkot sa demanda. Dahil dito, inakala ni Cholmin at Taemon, na ini-ignore na naman sila ni Granfell. Nagngingit-ngit si Taemon, dahil gusto lang naman niyang humingi ng paumanhin sa pagiging di formal, at mag-alok ng isang kasunduan. Pinanood nila ang playback ng balita, at nakita nilang totoo nga, masyadong naging di formal ang sitwasyon. Dahil lahat ay sabay-sabay na kinausap siya, napansin din nilang pagod ang kanyang mga mata, at pinipigilan lang niya ang kanyang inis. Dahil lang ito sa sobrang dami ng mana na ginamit niya. Sabi ni Taemon, wala na silang magagawa sa ngayon. Dahil mas mahalaga ang count, ang destruction rate ng rupture ay umabot na sa 83%. Kaya kailangan nilang putulin ang pahinga at sumugod. Biglang lumindol, at sa bawat speaker ay umalangaw ang agarang balita. Ang rupture ng Count Family Fortress ay bumagsak na. Sa isang iglap, umabot ito sa 83% destruction rate. Nagkagulo ang mga base camp, at mahigit 200 katao ang sugatan.
Ang United Nations at United States ay pinapayuhan ng Russia na agad na isara ang kanilang mga hangganan. Dahil dito, kinakailangang mag-evacuate agad ang mga manlalaro. Lumabas na sa tunay na mundo ang kuta ng Count. At dumating na rin si Granfell. Hindi siya nagulat na bumagsak ito. Pinanood lang siya ng iba habang pumasok siyang mag-isa. Huminto siya sa harap ng isang estatwa. Nakakadiri, sabi niya. At sa isang iglap, siya ang naging unang tao na opisyal na pumasok sa fortress. Nagtataka si Granfell kung paano nagkaroon ng kapal ng mukha. Ang matandang bulok na vampira. Natawagin itong isang kuta. Pero, sa totoo lang, bagay naman ito sa kanya. Dahil ganun din siya, bulok. Iniisip ni Lee na sinasabi lang ito ni Granfell. Dahil ang mansyon ng kanyang pamilya ay 10 beses na mas malaki kaysa dito. At iyon na mismo ang nagpapakita ng lahat. Biglang kumislap ng pula ang mga mata ng estatwang gargoyle. At bahagyang kinilabutan si Lee. Nagising ang estatwa mula sa walang hanggang pagkakahimbing. At nagsimulang mabiyak ang katawan nito. Maghahanda na itong umatake kay Granfell. Nabigla ang ibang manlalaro, at nagtanungan sila kung dapat ba nilang tulungan si Granfell. Kilala siya sa paggamit ng patalim sa laban. At kung iyon lang ang dala niya, hindi siya mananalo laban sa halimaw na ito na gawa sa bato. O baka naman, dahil lumabas na ng buo sa tunay na mundo ang Rupture, dapat na lang silang tumakbo palayo. Sinugod ng gargoyle si Granfell. Nagamit ang buong lakas nito. Ngunit sa isang kumpas lang ng daliri niya, nabiyak ito at nadurog sa maliliit na piraso. Sa loob lamang ng isang saglit, narinig ng Shining Guild ang ingay. At nagtanong kung ano ang nangyari. Galing iyon sa kuta. Sabi ni Camilla, ang tunog na iyon ay eksaktong kapareho nang napakinggan nila sa video, tungkol sa lalaking may puting buhok. Si Jessie naman, na tila Jean Isang ng matinding pagkamausisa, ay agad, lumipad papunta sa direksyong iyon. Pinatigil siya ni Lux, dahil papasok rin naman sila, kaya mas mabuting gawin na nila ito ng sabay-sabay. Ngunit hindi siya nakinig ni Katie Ting, dahil sa matinding pagkamausisa niya. Sa puntong ito, tinitingnan ng ibang mga manlalaro si Granfell. Nang may paghanga, natalo niya ang malahalimaw na gargoyle. Sa isang atake lang, sabi ni Lee, gawa lang iyon sa karaniwang bato. Masyado na siyang maraming nasira na ganoon dati. Kaya hindi ito magiging mahirap. Ipinaliwanag ni Granfell, ang estatwang iyon ay mababang kalidad. Maituturing na basura ang texture, ang material, pati ang pagkakagawa. At inilagay pa nila ang ganoong bagay sa kanilang hardin, na parang ipinagmamalaki pa nila. Nakakaawa, biglang nagsigawan ang mga manlalaro. At dahil sa bagong kumpiyansa nilang nakuha, sabay-sabay silang sumugod sa loob. Excited na makita kung ano ang meron sa mansyon. Nagulat si Lee sa biglaang pagbabago ng isip nila. Samantala, napansin ni Granfell ang isa pang quest na lumitaw sa harapan niya. Isa itong class quest. Isang sub-quest sa prologue ng Counterattack. Ang layunin nito, ipadama sa mga vampira ang takot. Sa pagiging hinahabol, nagtaka si Lee sa quest na ito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ngunit hindi na nagpatumpik-tampak si Granfell. Walang oras para magduda. Pinilit siya ni Lee na umupo saglit at pag-isipan muna ito. Hindi sila maaaring basta sumugod lang at pumatay. Paano niya mapaparamdam ang takot sa isang vampira? Na isang ancient vampire, na nasa level 430, samantalang sila ay level 100 pa lang. Ang tanging sagot ni Granfell, isa akong demon hunter, lalong nainas si Lee, dahil wala namang koneksyon iyon sa usapan. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bulwagan ng piging. Napansin ni Granfell ang isang bagay. Ang mga portrait ng Count ay naglalabas ng kakaibang pakiramdam. Samantala, sa ibang bahagi ng mansyon, halos hindi na makatayo ang Gaon Guild. Lahat sila ay apektado. Tinanong ni Cholmin si Timon kung ayos lang siya. Sagot nito, ayos lang, medyo nahihirapan lang akong huminga. Mula nang pumasok sila sa pasilyong ito, na punong-puno ng mga painting ng Count, pakiramdam niya'y may matang patuloy na nakamasid sa kanya. Katulad ito ng abnormalidad, na karaniwang ibinabato ng mga demonyo. Alam agad ni Cholmin kung ano ang ibig sabihin nito. Direktang konektado ang mga portrait sa Count. Dapat nilang sunugin ang mga ito kaagad. Matapos nilang gawin iyon, pakiramdam nilang lahat ay
Mas magaan, mas maaliwalas. Ipinaliwanag ni Chulmin, ito ang dahilan kung bakit mabilis umatras ang mga naunang pumasok sa kastilyo. Dahil ang lahat ng bagay dito ay isang patibong. Mula sa mga painting, mga estatwa, pati ang mismong interior, lahat ng ito ay nagdudulot ng epekto sa kanila. At ngayon, nauunawaan na nila kung bakit hindi dumaan sa pangunahing pasukan. Ang Shining Guild, iniisip ni Taemin na mas may karanasan lang talaga sila, kaya hindi na dapat ipagtaka. Pero kahit na barbarian ang klase niya, isang klaseng mas sanay humarap sa mga status abnormalities. Pakiramdam niya ay sobra na ang bigat nito. Ano pa kaya ang mangyayari kapag lumalim pa sila sa loob? Habang naglalakad si Granfell sa mga pasilyo, sinabi niyang basura lang lahat ng portrait na ito. Paano sila nakakakain dito, kung puro basura ang nakakalat sa paligid? Talagang matibay ang sikmura nila. Sabi ni Lee, masyado siyang matalim magsalita. Kahit pa isang vampira ang tinutukoy niya. Pero nagpatuloy lang si Granfell. Ang mga estatwa rito, parehas lang na basura. Ngayon, naaawa na siya sa batong ginamit para hubugin sa ganitong pangit na anyo. At sa simula pa lang, bakit ba napakaraming portrait dito? Ngayon, ganap na niyang nauunawaan kung bakit sinasabing isang sakit ang narcissism. At ang kabuoang disenyo ng kastilyo, isang katawa-tawang kalokohan. May mga pasilyong may sanggang daan, pero parehas lang naman ang patutunguhan. May mga daanan na diretso lang sa pader. Kung nag-isip talaga sila bago itayo ang lugar na ito, malamang wala silang ni isang brain cell sa mga ulo nilang walang laman. Habang patuloy siyang nang iinsulto sa lugar na ito, napansin niyang nakarating na siya sa isang hagdanan. At sa itaas nito, may isang malapad na pinto. Ngumiti si Granfell. Sa ayos at amoy na nanggagaling sa likod ng pinto. Walang duda, nandito ang main area ng Count. Si Lee, medyo nag-aalangan. Parang may mali sa lugar na ito. Pero bago pa sila makapagpatuloy pataas, lumitaw si Jessie sa harapan ni Granfell. Masaya na sa wakas ay natagpuan na niya ito. Excited niyang sinabi na nakita niya ang napaka-cool at kakaibang mahika niya. Tiningnan lang siya ni Granfell. Pero nagpatuloy lang sa pagdadaldal si Jessie. Sinabi niyang sobrang curious siya tungkol sa kanya, at sa mga kakayahan niyang ginagamit. Iniisip naman ni Lee, kung kaya niyang lumutang ng ganito, na parang wala lang. Ibig sabihin siguro, walang limit ang mana niya. Nagpatuloy si Jessie at nagtanong, kung maaari silang mag-usap tungkol sa mahika niya. Sobrang interesado siya, ngunit sinabi ni Granfell, na dapat niyang bantayan ang asal niya. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Jessie. Hinayla ito pababa, at sinabi, kung gusto mong may matutunan, ang pinaka-basic na dapat mong gawin, ay magpakita ng tamang asal. Napatingin lang si Jessie sa kanya, ngunit ang dati niyang masiglang ekspresyon, biglang napalitan ng takot, dahil mula sa loob ng silid. Lumabas na ang Count, biglang nag-activate ang natural enemy skill ni Granfell. Ngumiti ang Count at nagsalita, sino ang gumising sa akin mula sa mahimbing kong tulog? Dalawang hamak na tao lang pala, napakahanggal ninyo. Naramdaman ni Jessie ang matinding presensya ng Count. Napakabigat nito. Tinanong niya si Granfell kung ayos lang ba siya, pero hindi siya nito pinansin. Mas nakatuon ang atensyon niya sa umaalingasaw na vampirang ito. Nakakatawa, dapat siyang tawagin bilang Asker lamang. Wala siyang karapatang magpanggap, bilang tunay na dugong maharlika. Kinuha ni Granfell ang kwintas na nakuha niya kanina. At ginamit ito bilang alay. Ngayon, may isang aral na kailangang ituro sa vampirang ito, para turuan siyang huwag magkunwaring may dugong bughaw siya. Inactivate niya ang kasanayang exorcism ritual. Doon lang naintindihan ni Lee ang ibig niyang sabihin. Kung ma-activate nila ang ritual, maaari nilang dalhin ang isang Sker sa loob ng kanyang kamalayan. At labanan ito doon. Kaya pala sinabi ni Granfell na isa siyang vampire hunter. Ang isipan niya ay puno ng ideya tungkol sa paglipol ng mga demonyo, pero magiging ayos lang ba talaga ito? Ang problema, si Asker ay level 430. Kung magkamali sila, baka sila pa ang mas APN. Nagtawanan si Asker habang tinitignan ang kwintas. Nakakaawa, sabi niya. Sa tingin niya, nakakatuwa ang kay-abangan nito. Pero sa dulo, isa lang naman siyang hamak na tao. Ipinaliwanag ni Jessie na inaabsorb na ng Count ang kapangyarihang
Ibinahagi niya sa kanyang mga tauhan. Pero alam na ito ni Lee. At napakasama ng sitwasyon nila ngayon. Kung tutuusin, 300 levels na ang agwat nila kay Asura. Pero kung masisipsip niya ang lahat ng kapangyarihan na ipinamahagi niya noon, lalong lalawak ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Biglang nabasag ang kwintas, at sa isang iglap, napadpad sila sa ibang lugar. Sa loob ng isip ni Granfell, naglakad-lakad si Asura. Nagtataka kung nasaan sila, pero nang mapansin niya si Granfell, napatawa siya ng malakas. Isang kakaibang taktika, kung tutuusin, sabi niya. Pero kahit gaano pa kayunik ito, wala rin itong silbi. Papatayin lang kita at lalabas ako sa hanggal mong isipan. Sumugod si Asura at nagpakawala ng naglalagablab na mga atake. Binalot ng usok ang paligid. At nang ito'y lumamig, wala na si Granfell. Napangisi si Asura. Mukhang naglaho siya ng tuluyan. Mula sa kabilang panig, nagsalita si Granfell. Yan lang ba talaga ang iniisip mo tungkol sa akin? Naguluhan si Asura. Bakit buhay pa siya? Manood ka ng mabuti, sagot ni Granfell. Sapagkat ipapakita ko sa'yo kung sino ang totoong mamamatay dito. Napatingin si Asura, at agad napalitan ng pagkabahala ang kanyang ekspresyon. Dahil si Granfell ay nakatayo sa ibabaw ng isang patay na bersyon niya mismo. Imposible, hindi siya makapaniwala. Sa totoong mundo, biglang nagwala si Asura. Hindi ako patay, sigaw niya, habang pabali-bali siyang humahampas ng kapangyarihan sa paligid. Isa lang itong ilusyon, isang hamak na panlilinlang upang palakihin ang takot ko. Nagtaka si Jesse sa nangyayari. Si Granfell ay tahimik lang. Pero ang Count ay nagwawala na parang isang hayop na wala sa sarili. Napangisi si Granfell. Mukhang takot ka na, Nag-init ang ulo ni Asura. Tumahimik ka, gumuho ang buong kisame. Tunangala si Lee. Ang tanaw niya ngayon ay ang madilim na kalangitan. Muntik na tayong mamatay, bulong niya. Samantalang si Jesse, hinulaan niyang lilihis ang atake, kaya kalmado siya, hindi ba? Talagang kahanga-hanga. Si Lee, iba ang iniisip. Hindi kami gumalaw kasi, wala na talagang oras para makaiwas. Muling ginamit ni Granfell ang kasanayang exorcism ritual. Ito ang kasanayang nagbibigay ng kakayahang salakayin ng isang demonyo nang hindi nasasaktan ang katawan ng sinasapian nito. Pero may mas matinding epekto ito kapag ginamit kasabay ng isang alay. Ang epekto, pilit nitong hinahatak ang demonyo papasok sa isipan ng isang demon hunter. Sa puntong ito, ang mananalo lamang ay kung sino ang mas matibay ang mentalidad. Sinubukan ni Asura na umatake gamit ang mga paniki. Takot na takot siya, pero natural lamang iyon, dahil wala siyang paraan upang talunin si Granfell. Lalo na kung isa lang siyang hamak na demonyo. Jesse ay nanunood lang ng may paghanga, dahil ito ay tunay na isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ano nga ba ang ginawa niya sa konde? Sumisigaw ito na parang baliw at sumusugod sa kung saan-saan nang walang direksyon. Habang tumatakbo palayo sa matinding takot, sinusubukan ni Asura na itanggi ang lahat ng mga bisyon. Ngunit sa huli, siya ay nilamon ng takot. Napansin ni Jesse na ang pinagdadaanan nito ngayon ay kahalintulad ng ginagawa ng mga demonyo sa mga tao. At sa sandaling ito, natapos na ni Granfell ang kanyang misyon. Ang takutin siya hanggang mamatay. Ang natitira na lang ay tapusin siya ng tuluyan. Dahil dito, sinimulan ni Jesse ang pagbaha ng mga tanong. Paano niya ito nagawa? Anong uri ng mahika ang ginamit niya? Ngunit hindi niya siya pinansin. Bagkus ay umatake siya kay Asura upang wakasan ito ng tuluyan. Subalit tumigil siya, dahil ang atakeng iyon ay tila walang naging epekto. Sinabi niya kay Jesse na siya ang pumatay dito. Kaya napatanong ito kung bakit siya pa. Samantalang siya naman ang gumawa ng lahat. Kaya niya naman itong tapusin mag-isa. Kaya bakit? Tumingin si Granfell sa ibang direksyon. Dahil sa hiya, habang si Lee ay hindi na makayanan ang sobrang pagkapahiya. Halos nagmamakaawa kay Jesse na maintindihan na niya. Mukhang may napagtanto naman siya, na siya ang humiling na turuan siya nito. Kaya ngayon, tinatangka nitong iparating sa kanya na kung lalo siyang lalakas, matututuhan niya ang mahikang ito ng mag-isa. Tama, hindi ba? Gumuhit siya ng ilang mga ron sa tabi ni Asura. At makalipas ang ilang sandali, isang malaking sinag ng liwanag ang tumapos dito. Labis itong ikinagulat ni Lee. Dahil doon, nabilang ang porsyento ng gantimpala.
At nakatanggap din siya ng maraming antas. Napaupo si Jessie, at tinitigan ang mga labi ng konde. Isang bantan ng abo, sa isip ni Lee, kahit mahina na ang lalaking iyon. Isang atake lang ang ginamit ni Jessie, para patayin ang isang demonyong may antas na 430. Ganito ba talaga ang lakas ng isang mataas na ranggong manlalaro? Sa simpleng kuryosidad, sinimulan ni Jessie na pulutin ang ilang abo. At kinain ito, na labis na ikinagulat ni Lee. Ngunit hindi ni Granfell, dahil may iba siyang tinitingnan. Ipinahayag ng sistema ang kanyang tagumpay sa misyon. At binigyan siya ng panibagong tungkulin sa klase. Ang misyon na ito ay tinatawag na Bruang. At sinasabing dahil tapos na ang prologo, siya na lamang ang tanging ilaw sa mundong ito, na puno ng demonyo at kasamaan. Dumating ang Shining Guild sa lugar at nagtanong, "Ano ang ginawa mo? Ikaw ba ang tumalo sa konde?" Dahil bigla na lang naglaho ang lahat ng abnormalidad sa kanilang katawan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit napansin din nila si Granfell. Kaya napatingin siya rito. Ipinaliwanag niyang hindi siya sanay sa tamang asal. Ngunit sisikapin niyang gawin ang makakaya niya. Ipinakilala niya ang sarili kay Granfell bilang Jessie Haynes. At tinanong din kung ano ang kanyang pangalan. Kung hindi ito bastos na itanong. Tahimik na nanood ang buong guild. Naghihintay sa kanyang sagot, sa isang pagpapakita ng perpektong pagkakaunawaan. Parehong nasa isip ni na Granfell at Lee ang parehong bagay. Wala nga siyang magandang asal. Ngunit may kagustuhan siyang magbago at matuto, na hindi mo madalas makita sa karamihan ng tao. Kaya't paparangalan niya ito ng kanyang pangalan. Ang pangalan ko ay Lee Hoyol. Sa isang apartment complex, isang babae ang naghahanda ng pagkain. Habang ang kanyang anak na babae ay nanunood ng balita, napatuloy pa ring tinatalakay si Lee at ang kanyang mga ginawa. Nakilala siya ng bata at hinayla ang palda ng kanyang ina. Sabik na sinasabing si Tito Lee ay nasa TV. Naguguluhan ang ina kung ano ang sinasabi ng anak. Pero nang tumingin siya sa telebisyon, kitang-kita niya ang sandaling ipinakilala ni Lee ang sarili sa buong mundo. Kahit na halatang ayaw niya, walang duda, siya nga iyon. Ang babaeng ito ay isa sa kanyang mga ate. Makalipas ang ilang sandali, habang naglilinis siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isa sa kanila. Mula nang matalo si Askeret, walang ibang lumalabas sa media kundi ang mukha ni Lee. Kaya hindi na rin katakataka na. Nalaman na ito ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, tumawag na rin ang dalawa pa niyang ate. At sinundan ito ng pangatlong tawag. Lahat ng tatlong ate niya ay mas matanda sa kanya. At mula pa noong bata sila, palagi silang magkakasama. Bilang nag-iisang lalaki, lagi siyang binubuli. Ayaw niya talagang sagutin ang tawag. Siguradong sisigawan lang siya ng mga ito. Tulad ng dati. Pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang may tatlong malalakas na katok sa pintuan. "Hoy, buksan mo to." Naririnig niya ang mga ate niyang nagmamando mula sa labas. "Alam naming nandyan ka, Lee." Nang inig siya sa takot, habang ang tatlong ate niya ay mainit na naghihintay. Sa kaliwa, ang panganay si Yunhai. Sa gitna, ang pangalawa si Yerem. At sa kanan, ang pangatlo si Jion. Dahan-daang binuksan ni Granfell ang pinto. At sa halip na matakot, sinermunan pa sila. "Ang iingenyo, nakakahiya sa mga kapitbahay. Pumasok muna kayo at magpahupa ng init ng ulo." Nagulat silang tatlo sa kanyang ibang aura. Hindi lang pala sa isang news outlet. Halos lahat ay pinag-uusapan si Lee Hoyol. Mula sa wala, bigla siyang sumikat, bilang taong tumalo kay Askeret. Kasama si Jessie Haynes, mula sa Shining Guild. Kahit na paulit-ulit siyang tinatanong sa interview, wala siyang ibang sinabi kundi, "Ako si Lee Hoyol," at umalis. Habang nangyayari ito, relax lang si Cholmin, nakahilata sa sofa. Tahimik siyang nagmamasid sa balita. Hanggang sa inabot siya ni Taemon ng isang mainit na tsokolate. "Deserve natin to," sabi niya. Habang umiinom, napaisip si Cholmin, susubukan kaya ni Lee na sumali sa kanilang guild. Sikat na ito ngayon. At tiyak na maraming guild ang nagtatangkang ay recruit siya. Sumagot si Taemon, "Alam ko, pero kung may pupuntahan man siya, malamang sa atin yun. Una, may number natin siya. Pangalawa, may dahilan siyang makipag-ugnayan sa atin. Dahil sa loot na nakuha natin mula sa laban sa Horseman. Kaya hindi naman magiging bastos kung bibigyan natin siya ng parte."
Nag-usisa si Choolmin. Gaano karami ang ibibigay natin sa kanya? Ngumiti lang si Taemin. Hindi yon ang mahalaga. Ang importante, kahit mawala man siya sa atin. At makuha siya ng ibang guild. Dapat siguruhin nating hindi niya tayo malilimutan. Kahit ibigay natin lahat, kung yun ang kailangan para manatili siyang interesado, gagawin natin. Sa madaling salita, tawagan na natin siya ngayon. At agad nilang ginawa iyon. Pero sa mga sandaling iyon, busy si Lee, habang nagkukwentuhan ang tatlong ate niya. Ang pamangkin niya ay abala sa pag-aayos ng buhok niya. Tiningnan siya ni Yunhai, ang pangatlo sa magkakapatid, at ngumiti, ayos yang kulay ng buhok mo ah. Napatawa si Jiyoon, ang ikaapat sa pamilya. Aba, mukha ka ng K-pop idol. Samantalang si Yerem, ang ikalima, tahimik lang na pinagmamasdan siya. May kakaiba sa tono ng kanyang pananalita. Sa tabi nila, nakaupo ang kanyang pamangkin, ang pang-anim sa pamilya, at si Lee na nagtanong kung anong siya ang gusto nila. Ay walang iba kundi ang pangpito sa rangkang ng pamilya. Si Jiyeon ay tumatawa ng husto, hanggang sa lumuhan na siya sa sobrang saya. Habang si Yunhai naman ay napansin na naging mas mahinahon na ang ugali ni Lee. Samantala, si Yerem ay nagtanong, kung naging player ka, ibig sabihin nun, synchronized ka sa character mo, di ba? Kinumpirma ito ni Lee, pero bago pa siya makasagot ng buo, biglang hinayla siya ng kanyang pamangkin. May gusto itong hingiin sa kanya. Tinitigan lang siya ng mga ate niya. At tila naalala ang nakaraan. Partikular na ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Alam ni Lee kung saan patungo ang usapan. At tama nga siya, sinimulan na nilang balikan ang panahong. Pinaniwalaan niyang siya si Granfell. At kinulayan pa niya ang buhok niya ng puti. Napapikit na lang si Lee sa matinding hiya. Pero hindi pa tapos ang mga ate niya. Pinag-usapan pa nila kung paano niya binati ang kanilang mga magulang. Na parang isang duke, at kung gaano iyon kasabog sa katatawanan. Dumiretso si Yerem sa seryosong tanong. Lee, nasa panganib ka ba? Nagulat silang lahat nang marinig ang tungkol sa kanya. Dahil alam nilang madalas masugitan ng mga players. Bukod pa doon, hindi rin siya sumasagot sa mga tawag nila. Kaya natural lang na mag-alala sila. Nang marinig ito, napangiti si Lee. Kahit na palagi siyang binibiro, ramdam pa rin niya ang tunay nilang malasakit. Sabi pa nila, kung gusto niyang huminto kahit kailan, nandyan lang sila para sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Naglakad si Lee palapit, handa nang mag-sorry sa pag-aalala nila, at sasabihin sana niyang wala siyang problema. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si Granfell. Ako, ang Demon Hunter. Granfell Claudie Arpus Romeo, ay nararapat sa trabahong ito. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nanigas si Lee, napasapaw sa noo, at sa isip niya, anong ginawa ko? Sana lumubog na lang ako sa lupa. Maya-maya, matapos ang kanilang inuman ng tsaa, handa nang umalis ang tatlong ate niya. Bago sila lumabas, bumaling si Yerem kay Lee, na parang may naalala. Bago ko makalimutan, magsimula ka ng mag-ipon. Nagulat si Lee. Ipon? Anong ipon? Wala nga akong pera. Pero saglit lang siyang nag-isip. At bigla niyang naalala, ang reward sa pag-clear ng rupture. Ito ang pinakamalaking source ng pera ng mga players, na direktang ibinibigay ng mga developer ng Archana. Ang halaga ay nakadepende sa hirap ng rupture, at sa contribution ng player. Agad niyang chinek ang kanyang account. Pero bago makita ang kabuoang halaga, tinakpan muna niya ang unang numero gamit ang daliri niya. Sa isip niya, ilan kaya? 10 milyon, baka 20 milyon. Samantala, sa Shining Guild, paulit-ulit na kinukulit ni Camila si Jessie. Gustong malaman ang lahat tungkol kay Lee. Ang interesting niya, Jessie. Anong alam mo tungkol sa kanya? Pero tulad ng dati, walang ibang sagot si Jessie kundi, wala akong alam. Ngunit hindi sumusuko si Camila. Hanggang sa tuluyan ng naglabas ng nakakapanindig balahibong aura si Jessie. Sabay tingin ng masama kay Camila. May ginagawa ako, pwede ba akong magkaroon ng katahimikan? Napaatras si Camila, at sa huli ay sumuko na lang. Pero may isang tanong na bumagabag sa kanya. Bakit ba siya nanunood ng mga videos tungkol sa Korean etiquette? Habang patuloy sa panunood si Jessie, dumating ang notification ng reward para sa pag-clear ng rupture. At sa parehong oras, natuklasan na rin ni Lee kung magkano ang kanyang natanggap.
Pagkakita niya sa eksaktong halaga, halos himatayin siya sa gulat. 110 bilyong won. Isang bundok ng pera. Ngunit si Granfell, wala man lang reaksyon. Sa halip, isang malalim na buntong hininga. At isang malamig na komento. Nakakainis naman. Tuwang-tuwa siya sa isang pirasong barya lang.